na tayo. So, Major, maraming salamat sa pagpunta niyo dito. Ako nakahawak sa kamay niyo. But maraming salamat sa pagpunta niyo dito, Major. Talagang malaking karangalan at tinanggap niyo yung invitation namin dito sa ating podcast. Meron kasi kaming podcast na For the Win. So, in-invite namin mga inspiring figures at mga kababayan natin. At alam niyo, special request ko talaga kayo. Dahil nakita ko yung video ninyo nung nag-sign off kayo. At ako na-touch ako doon dahil binigay niyo yung buhay niyo para sa ating bansa. Nawala yung inyong eyesight. Pero hindi nawala yung inyong determinasyon. Nakita ko yung mga videos niyo, yung kasama niyo yung mga anak niyo, nagja-jogging, may mga activities. Para sa akin, yun yung pinaka-inspiring na katangian ninyo. Kaya sabi ko, dapat makausap ka namin at para makita rin ng ating mga kababayan yung inyong love for life. So maraming salamat, Major. Thank you po, sir. So, Major, unang-unang gusto ko malaman itong inyong nangyari sa inyo nung nasa Maguindanao kayo. Pwede niyong ikwento sa amin yung take us back, no? Nung itong operation na sa Maguindanao at itong nangyari sa inyo. Yes, sir. It was March 2, 2016 during our combat operation against the BIFF, in, particularly in Barangay T, Dato Sarigo, Maguindanao. So, 1 month na po kami na exchanging fires against the enemy natin, sir. Yung kalaban po natin dun, sir, is yung Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. At, yung mission namin po doon, sir, is to clear the dredging project. Kasi may ginagawa yung pamahalaan natin doon, sir, na dredging project para magkaroon sila ng farm to market road. But unfortunately, ay hindi nila gusto yun para hindi sila kaagad-agad mapenetrate doon sa loob. Kaya sinunod nila yung mga heavy equipment na naghahukay ng dredging project doon, may mga backhoe doon. So yun po yung na-reinforce namin doon. At yun, hindi lang kami yung nandoon sa area, but it was a division operation. 1 month na po kami doon na araw-araw na talagang bakbakan talaga na sir, kanan yung putukan, enkwentro, ganun. And March 2 na kami na po nung nataksan na mag-clear ng isang abandon na bahay po noon. At expected na po talaga, sir, namin yung IEDs na doon nakatanim sa area. Kaya sobrang ingat talaga namin na pag maglalakad. At actually doon na kami dumaan sa irrigation. Doon sa tubig na po kami dumaan para wala na po talagang ano doon. But nung ako po ang platoon leader ng 62nd Division Reconnaissance Company under ng 6th Infantry Division ng Philippine Army. At ako po yung second platoon leader at yung platoon leader naman sa first platoon ay si then Lieutenant Abunon. Pag-angat namin doon, sir, sa Pilapil ay winelcome na kagad sila ng pagsabog ng isang IED. So na-wounded na yung kanyang guide at saka yung lead scout niya doon. So kami automatic nag-sandal kami sa Pilapil at may isang puno ng niyog doon ako sumandal at mayroong IED na nakita din yung isang tropa ko na doon sa likod. Sabi niya, sir, may IED dito. Sabi niyo, tawagan mo yung EOD. Pagdalhin ng EOD, sabi niya ng EOD, sabi niya, sir, forward kayo kaunti at i-recover namin. Baka sumabog ay baka madamay pa kayo. Sabi ko, sige, master. Pag forward ko, sir, si CO, then Lieutenant Ulabe, ay mga nasa 20 meters sa akin. At sabi ko, sir, pinaforward ako ng EOD. Sabi niya, sige po, advise mo yung mga tropa na huwag nang pakalat-kalat yan. Baka mamaya may mga matapakan pa sila ng mga IEDs yan. Yung that time, sir, ay yung platoon sergeant ko ay sumunod sa akin. Dito po siya dumaan sa kaliwa ko. Yung IED pala, sir, nakabaon doon sa ilalim ng graba kasi ginagawa yung bahay na yun eh. So tinago nila doon. Oo, di nila binaon. Yung naka-apat, sir, yung platoon sergeant ko, yung pagsabog, sir, putol automatic yung paa niya, naputol yung kanang paa niya. Ako naman, sir, mata naman yung tama ko kasi na ang tinitingnan ko yung dinadaanan ko, baka may indication ng bomba. May baka mga wires, mga ganun. So pagsabog, sir, ay mga 1 meter lang yung bomba sa harap namin. Yun yung nag-blast, yung impact ng bomba, sir. Yun yung nakasira ng aking dalawang mata.
yung mga kalaban para sir, nandun lang mga 200 to 300 meters lang naghahantay na Nag-aabang sila. mga sumabog at para i-assault sana nila kami. But nag-retaliate, cover fire yung mga tropa para hindi sila makalapit. At grabe din yung hinagpis ng mga tropa sir kasi siyempre nakita nila yung opisyal nila na natamaan. At yun, gusto na sanang matapos yung gera. But wala, nandiyan pa rin sila sir. Kaya hindi humihinto na kaya nung pagsabog sir, lumuhod ako para lumiit yung visibility ko sa kalaban kasi may mga sniper fire sir eh. So pag load ko, ganun, tumawag talaga din ako sa Panginoon sir na Panginoon, iligtas niyo po ako dito. mga 5 seconds lang sir ay pinuntahan ako ng tropa. Inibak nila ako doon, sabi na ibak namin sir. O pupunta ng TCP ang tinapalan ako ng Panguna Luna sa first aid. Akala ko ito sir putol kasi ito dito may malaking tama ako dito. Ang sharpnel. Oo, shrapnel. Tapos dito sa kaliwang tuhod ko dito sir, akala ko putol din ito kasi tinornike nila ito. At saka naghihilamos ako ng sarili kong dugo dito sir kasi yung ano talaga sir ay marami talagang sira yung alam ko na sir na yung dugo ay talagang sir parang pinapaligo ko na yung dugo ko noon eh. So, pero nakakakita ka pa no? Hindi na sir. Talagang wala na. Wala na, Instant na wala na yun. pero hindi ko inaakala na mabubulag ako nun sir kasi akala ko puwing lang sir eh. Puwing kaya nakapikit lang ako all the way na nag-inibak ako. At hindi pa kami airlift sir kasi yung mga kalaban ay binabaril din yung binabaratan din yung aircraft na sa amin, mag-airlift sa amin. So yung ginawa ng Air Force ay instead na sa harap, sa likod na nilipad yung landing zone para ma-extricate kami. So biyaya ng Panginoon ay na-airlift kami. Tapos lately ko lang na balitaan na sabi ng upper class ko doon, sabi niya, Bok, yung dinaanan yung papunta ng aircraft, 10 sako ng IED yung na-recover namin doon. Pero ni isa wala kayong nakapakan. Sabi niya, wow, praise God. Sabi ko. Kaya talagang nung pag-angat doon in-airlift kami, pumunta ng Camp Siongco Station Hospital. So doon na po ako doon na po ako nilapitan ng mga doktor doon. Kinusta ako kung ano yung kasi conscious ako sir eh. Conscious naman ako nung Hindi lang kayo nakakakita. Hindi lang po ako nakakita. Naririnig ko po sir yung And then nung March 2, tinawagan yung misis ko. Nandito sa Iloilo yung misis ko noon. So tinawagan siya kung nalaman na ba kung ano yung naging nangyari sa akin. Sabi niya, itapatin niyo na ako, buhay ba o patay ang aking asawa. So buhay pa naman mama at medyo may tama lang sa mata. So kailangan kayong pumunta dito para may consent kasi na papipirmahan para kasi tatanggalin yung kanang mata niya. So yun yung sir, during the operation sa Cotabato Hospital, tinanggal ko itong kanang mata ko. Kasi ito sir, natamaan siya ng bomba, yung ng shrapnel, kaya artificial na lang po ito. Sabi ng asawa ko, sabi niya pa, tinanggal na yung kanang mata mo. Sabi ko, positibo akong tao nun. Sabi niya, sabi ko, okay na. Buhay pa na. Sabi ko, may kaliwa pa naman eh. May kaliwa pa naman. Sabi niya,